Sa ating po mga balitang pambansa muna, 2 tripulanteng Pinoy ang namatay matapos nga pong atakihin ng mga rebeldeng Houthi ang isang barko sa dagat malapit sa Yemen. Binomba ng mga rebeldeng Houthi ang barko bilang suporta nga nila sa Hamas na nasa gitna pa rin po naman ng gera kontra Israel. 3 ang namatay sa naturang pag-atake. At binabanggit din po naman na 2 rito ang mga Pilipino. Agad po namang nagsagawa ng operasyon ng Indian Navy para sagipin ang ilang pangsakay ng barko na nasa Gulf of Aden. Kinundin na ho naman ng DFA ang pag-atake ng Houthi sa naturang barko. Inaasikaso nga ngayon ang pag-uwi ng mga labi ng 2 Pinoy. Gayun din po ang repatriation ng 13 Pilipino na mga seafarers na nakaligtas sa pag-atake kung saan 2 ang lubhang nasugatan. Isang nga daw po sabi po ni Yusek ay naputulan daw ho ng paa. Ngayon po'y pinag-aaralan ng DFA at ng Department of Migrant Workers kung papaano nga pipigilan ang mga Filipino seafarers na sumampa sa mga barkong ang dinadaanan lagi ay Gulf of Aden at Red Sea. Samantala, pinag-utos ng Korte sa Amerika na buksan ang arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Alinsunod po yan sa hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso ng pastor. Kabilang sa mga kinakaharap ng pastor ay ang fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy at maging pagpupuslit ng pera. Ayon naman sa ilang legal expert, malaki ang implikasyon ng pagbubukas ng nasabing warrant. Kapag sealed kasi ito, tanging mga piling law enforcement agencies lamang ang may hawak at pupwedeng magpatupad nito. Pero ngayon posibleng mas mapadali ang paghuli sa pastor, lalo target ng Amerika na ipa-extradite o papuntahin doon si Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Mas mapapalakas kasi ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang international law agencies. Kinukuha na ng News 5 ang panig ni Pastor Quiboloy tungkol sa issue. Pero nauna namang sinabi ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na inosente si Quiboloy sa lahat ng paratang laban sa kanya. Sa isang audio recording, sinabi rin ng pastor na may kontsabahan sa pagitan ng FBI, NBI at Malacanang para hulihin at ipapatay umano siya. Samantala po, formal ho namang nagpahayag ng kanila pong pagtutol sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy ang ilang senador. Nangangalap po ng pirma si Senador Robin Hood Padilla sa mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Layo nitong baliktarin ang mosyong ipakontempt si Quiboloy dahil nga sa hindi niya pagdalo sa nagdaang hearing kahit na meron na siyang mga subpina. Kaugnay ito ng mga reklamo ng pagmamaltrato at panggagahasa sa ilang miyembro po ng kanilang simbahan laban kay Quiboloy. Ayon po kay Padilla, bayani ang kanyang turing sa naturang pastor. Nakasama raw niya si Quiboloy sa paglaban sa New People's Army noong pamahalaang Duterte. Hindi rin daw dapat na Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Quiboloy kundi ang kagawaran ng katarungan. Sa 14 na mga miyembro ng komite, 8 ang kinakailangang mapapirma nitong si Padilla para mabaligtad ang contempt order. 4 na silang lumagda kabilang sina Senador Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Ayon kay Villar, siya'y lumagda dahil hindi raw siya naniniwala sa mga aligasyon kay Quiboloy at sila daw ho ay magkakaibigan. Kabilang din si Senator J.V. Ejercito sa mga unang lumagda pero binawi nito na himasmasan siya matapos umano niyang mapagtanto at mapag-aralan ang mga informasyon at testimonya ng mga testigo laban sa naturang pastor. May hanggang March 12 si Padilla para kumalap ng mga pirma. Gusto naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawing tauna ng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Kasunod po yan ang panibagong pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal nito lamang Martes. Bago umuwi mula sa Melbourne, Australia, sinabi ng Pangulo na malaki ang benepisyong makukuha rito ng Pilipinas. Bukod sa national defense at security, malaki rin ang maitutulong nito sa kahandaan ng Pilipinas pagdating sa mga sakuna. Pero aminado ang Pangulo na hindi madali ang paghahanap ng tamang oras para rito, lalo pat pabago-bago ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, napag-usapan sa pagbisita niya sa Melbourne ang tungkol sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng 2 bansa. Bukod sa Amerika, tanging sa Australia lamang mayroong VFA ang Pilipinas.
Samantala po naman, posibleng magbalik po sa Hunyo ang La Nina o matinding tag-ulan, aray ko. Itinaas po ng Pag-asa ang La Nina Watch Alert dahil nga po sa unti-unti nilang nakikita ang mga senyales ng pagsisimula ho ng weather phenomenon. Kapag may La Nina, mas marami po ang mga pag-ulan at nabubuong low pressure area at mga bagyo. Pero sabi po ng Pag-asa, kahit na merong La Nina, posibleng may kaunting ulan pa rin ang mararanasan sa bansa. Ito'y dulot po ng magtatagal na epekto ho naman ng El Nino hanggang sa buwan ng Mayo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.